Hello guys, ito po yung aking kapartner. Best friend ko po dito sa pinagtrabahoan ko sa Turkey. Siya po si Bubble, napakabait na tuta. Mula nung maliit to na sa akin na ito. Ngayon, nagkaroon po siya ng sakit sa tainga. Yung sakit niya sa tainga ay kung sa atin pa luga. Pero ang dito naman sa sabi ng manggagamot niya ay eczema. Kasi nga yung tainga niya nagnanaknak talaga sa loob. Wait lang ka. Ngayon, so ang dami nang binibigay na gamot ng amo ko sa akin, pinapainom ko sa kanya, ina-apply kong ointment sa tainga niya, tapos nililinis ko yung tainga niya. May panlinis na doon, ang panlinis niya ay naku, halos hindi ko rin masikmura dahil iba ang amoy. So, dahil tayong mga Pilipino ay alam naman, mahilig naman tayo sa mga first aid, diba? Kumbaga yung makalumang ano natin, estilo sa paggagamot ay minsan ina-apply natin kahit nasa ibang bansa tayo. So, ang ginawa ko po pala dito sa alaga ko, talagang balak na nilang tanggalin tong tainga niya. Wait, kapek. Wait. Okay. Ay, tuloy ba yun? Wait, where is my son? Yan po yung aking alaga. Teka, ayan, para makita niyo. Kasi may nag-doorbell yung tsahin niya. May tsahin niya. Ngayon, tuloy ko po ang pagpaano ko sa inyo kung paano ko po siya natulungan na gumaling ang kanyang tainga. So, guys, talaga, nung una, wala akong pakialam sa alaga ko. Pero kahit malayo, maamoy mo yung amoy ba? Yung amoy na malangsa, na parang dugo na, yung pala, dugo talaga pala yung sa tainga niya. Nung una, sa kanan lang. Siyempre, siyempre alam ko, alaga naman ito sa doktor. So, hindi ako nakikialam ko. Ano yung gamot na binibigay? Yun din ina-apply ko sa alaga ko. Pero, habang tumatagal, guys, yung isa niyang tainga, mas lalong lumubha at ang kasunod nun, pati sa kabilang tainga, ganun na rin. Tapos sa gabi, pag natutulog siya, syempre dahil, di ba tayo, mapagmahal tayo sa aso. Ito, talaga nung malit pa ito, kasama ko na to sa kwarto, kahit mayroon siya sa sala na higaan. Dahil ako naman, ayaw ko naman na magtrabaho. So, di ba, paghayaan mo lang sa sala, di ba, pagkagising mo, minsan nagkakalat ng niya, tae. Di, ang ginawa ko, mas ginusto ko pa na doon siya matulog sa kwarto ko. Sa baba ng yung kanyang bag, nakalakihan niya na yun, doon siya natutulog, ginagawa niyang bed. Tapos lalagyan ko lang ng unan. So to cut the story, sa kwenta kung paano ko siya napagaling ng paunti-unti. Nung nakita ko na talaga nakaliwa kanan na yung kanyang sakit na eczema. Tinanong ko ang amo ko, sabi ko, bakit ganun amo? Sinabi ko sa amo ko, bakit ganun amo? Tito Kapik! Bakit ganun amo? Ginagamot ko naman siya, bakit lalo yung atang naging maluba yung kanyang tainga? Sabi ng amo ko, tatanggalin niya daw, Kapik here, tatanggalin niya daw yung kanyang, yung kanyang tainga kasi nga, kailangan na daw operahan. Sabi ko, naku, ano na itsura nung alaga ko, iniisip ko. So, dahil wala talagang nangyari dun sa gamot na binibigay ng siguro, hindi rin siguro ako nagipag-cooperate na linis, kasi dapat linisan araw-araw. So, one time, ang ginawa ko, sabi ko, subukan ko ng yung cream ko na sa kamay. Okay naman siya, pero nandyan pa rin. Ang nangyari dahil nabahuan ako dun sa liquid na panglinis niya, ang ginawa ko pinaghalo ko yun sa suka. Ito po yung suka, guys, Ayan, yan. Kaya, basta sukang para sa gulay, yung ganun, diba? Ito parang hindi masyado malakas na suka. Yung puti. Sa atin ata, dato puti, ganun. Pero hindi ganito ang itsura, diba? Parang kasi sa ibang bansa kasi ganito, yung puti siya. Alam mo, guys, pinagtiyagaan ko siyang linisan. Hindi man araw-araw, no? Kasi minsan sa dami ng trabaho ko, nakakalimutan ko talaga. Alam mo, guys, dati, pag ko siya, nilinisan ko siya, ito Kapik, wait. Itong panlinis ko sa kanya, ang pula to, talagang dugo talaga dito na natuyo ang nandito. At saka hindi lang ganito kaliit, talagang makapal.
Ganyan. Pero sa awa ng Diyos ngayon, guys, tingnan nyo, oh. Talaga yung tinuloy-tuloy ko siya. Pero hindi ganun katuno ko. Kung noon ko pa ginawa, siguro, saglit lang. Ito parang kung hindi ako nagkamali, dahil hindi naman araw-araw ako naglilinis sa kanya. So, dapat kasi talagang nak-nak yan ngayon kasi taglamig. Pero sa awa ng Diyos, guys, okay na talaga. O, tingnan mo, makikita mo talaga sa cotton na nag-okay talaga siya dito sa suka na puti. Kaya kayo, guys, pag yung mga ano nyo, alaga yung aso. Siyempre, di ba, mapagmahal nga tayo. Pag ganun ang kanilang ano, may kati-kati, subukan nyo yung sukang puti. Tingnan mo, ang ganda na nangiintay nga niya talaga. Bumalik na siya sa dati. Kapek, wait! Ayan, oh, okay na. Ayan, malinis na yan, guys. Wala na talaga yung kati dati. Agoy, pag ginano mo, talagang ayaw mo na, tarang ibalik mo na at ayaw mo na ulit tingnan. Kaya, thank you talaga at napagaling ko yung alaga ko dahil lang sa suka na puti. Kaya guys, pwede po ninyong subukan. Huwag po kayo agad mag-give up. Basta patuyuin nyo lang po kasi pag hindi nyo naman pinatuyo, siyempre mahapdi naman yung sa alagaan natin, di ba? Di ba yung kati? Ay mo yun, nakakatulog na siya ng maayos. Dati, ay, gabi-gabi kasi umiyak. Yung pala, inuunti-unti na yung tainga niya sa loob. Siyempre, baka pati yung utak niya, di ba? Pero sa awa ng Diyos ngayon, oh, ay, kaya talagang napamahal talaga sa akin yung tuta nito. Napakabait niya. Tsaka, talagang kahit, nung baga, napagaling ko ba siya ba, nagawan ko ng paraan yung kanyang sakit. Parang, ay, talagang mapapaika talaga kasi malangsa, tsaka, yung ayaw mo na talagang siya yakapin kasi malayo palang maamoy mo na yung kanyang sakit. Guys, sana may natutunan kayo sa konti kong video. Ito po yung mag-partner. Ako. Ay, kaya tayo mali pala kipik. Yan. Ito po ang alaga ko. Kaya love na love niya ako kasi nagaling na siya, no. Say bye-bye na, bibing. Bye-bye. Dila-dila ka dyan. Saan ka nang... Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, guys. Mag-bye-bye ka. Hindi kasi kita na. Sa ako na. Bye-bye. See you. Thank you, Kipe.